sa barangay nyo. Good morning, Pilipinas! I'm back, Kawe! Kumusta ka na? Welcome back, Miss Pat. Naku, ang Thank dami you. nakamiss sa'yo. Nako, alam mo, sabi ko nga, gusto ko ba bumalik? Parang sarap magbakasyon forever. Kasi ang dami mo ding na-miss. Ang dami ko dami. Yun ang mga times na, naku, sana nasa Maynila ako. Oo. Kasi di ba parang missing out ka sa mga nangyayari. Pero at the same time, sabi ko, ayoko na rin. Kasi May ang stress gulo-gulo. ka din eh, no? Oo, di ba? Parang pag ikaw, lalo na pag nasa malayo ka, tapos binabasa mo yung news, parang nade-detach ka, pero at the same time, parang naaawa ka. Sabi ko, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Tapos kapag Kaweng? ikaw pa yung halimbawa nagpo-programa, Oo. parang dapat Mindanao ako, Oo, nandun din ako, oo. di ba? Ewan ko ako in the know. Parang ako, ayaw kong malaman ko. Hindi, pero it's nice to be back. Welcome back po sa akin. Maski na po ang Pilipinas ay napakahirap mahalin, babalikan at babalikan mo pa rin. Ay, kumustahin namin ang bakasyon mo. Ano nangyari? Ang mga kaganapan. 2 weeks of quiet, solitude, talaga, family bonding with my 2 kids, with my best friends since grade school. Nagkita-kita kami after 20 years. Sama-sama kami. In fact, that's my story also sa Philippine Star. Mamaya papakita ko. Ay, naku, Pero, mapapasabi po kami, sana all. sana all. Oo, talagang ngayon ng mga BFF ko forever. Kasi nga, grade school pa lang kami, magkakasama na kami. So finally, nag-abot kami. Talagang plinano namin na magkikita-kita kami 2 weeks ago sa Los Angeles. So, to my best friends for life, sina Meenakshi Sewani, Arlene Sanchez, saka Mayan Casal Soriano. Ayan, dapat next year, ulit tayo, mag-reunion ulit tayo. Hindi kasi 'di ba, kahit na yung mga kaibigan mo matagal mo nang hindi nakikita, Oo. pero best friends pa din kayo Correct, eh. parang you just pick may up where you bond left off. na, Oo, you diba? just- The tsaka- ties together. Correct. At saka yung maganda doon kasi magkakilala kayo since bata pa kayo. So, kilala na nila isa't isa. Hindi ka na pwede mag-arte-arte, 'di ba? Hindi ka pwede magpa-plastic. Alam na nila yung mga laman ng bituka mo. Eh, ikaw, Kawen, kamusta naman ang yung weekend? Ay, nako, okay naman ang weekend ko at wala akong ginawa kundi magluto. At Magluto? Matitikman ba namin ang yung pagluluto? Hindi, kasi yun yung parang pang-distress. Therapy mo? Oo. Oo. At saka nag-cross-stitch. Cross-stitch? Wow! That is so Ang cross-stitch kasi, hindi ba nakakaano yun? Yung parang before Nakakalabo daw ng mata. Oo, Pero di ba? hindi naman ako. Kasi Oo. dati malabo na mata ko. Ngayon malinaw mata ko eh. Mabuti, sige. I will look forward na matikman ko ang yung mga luto. Tapos, ano yung bang cross-stitch? Anong project Ang mo ngayon? ginagawa ko ngayon ay Van Gogh, yung Van Starry Gogh. Night. Wow! Talaga naman yan yung mga mga pag-retirement na, di ba? Yung mga nagkro-crochet, mga Hindi, kasi nagko-cross-stitch. kesa naman ma-stress ka doon sa mga nababalitaan mo at saka Oo. yung mga nangyayari. Oo. Wala akong pakialam. Pag nasa bahay ako, outside world ako, nag-cross-stitch lang ako. Nag-enjoy lang ako, Oh, very diba? good, oo. Kasi pag na-stress ka, magkakasakit ka pa. Ay, correct. At saka pag ikaw, lalo na yung mga things na out of your control, wag mong bigyan siya ng masyadong, parang wag mong masyadong bigyan siya ng sama ng Nawitan, loob. oo. Oo. Kasi nga, wala ka namang magagawa. O lang magagawa mo na lang manalangin ka. At saka umasa na sana Umayos. umayos, di ba? Sana ang ating Senado, umayos. Sana ating gobyerno, umayos. Sana ang ating mga mambabatas, umayos. World peace. World peace! Malapit na! Parang malapit Malapit na. na. Eh, mukhang- Sabi nila, di ba, Sunday daw ipipirma maski na electronic signature, sabi ni Trump. Eh kaso, pabago-bago ng isip yung yung presidente na Amerika Oo nga, nung nandun nga ako, ang daming galit na rin sa kanya. Pero yung maganda doon, while I was there, yung Knicks nanalo after Ay, 53 oo. years. Yung, Oo, NBA NBA Finals. And they attributed to, kasi hindi daw nanood si Donald Trump. The only time Uy, Donald pero Trump nanood watched, siya, oo. that was the when they lost. At saka nabu siya doon. Kaya hindi na naulit. Kaya buti na lang hindi siya nanood, kaya nanalo ang Knicks nung Sunday kahapon after 53 years. Anyway, ayan po ang aking konting kwento tungkol sa aking bakasyon. Sa susunod na taon na ulit. Marami pa yan. Marami pa. Hindi, once a year lang ako pinapayagan magbakasyon eh. Kaya sinusulit ko na lang. Anyway, sa mga nakikinig po sa
sa amin sa Radyo Aguila 1062. Samahan nyo kami ni Kaweng hanggang alas 10 po ng umaga. At sa mga nanonood po sa amin sa YouTube, sa Facebook, sa kanilang mga cellphone, sa kanilang iPad at sa kanilang laptop. Good morning na po sa inyong lahat. Gising na, back to school, back to work. Marami, back to school na ba? Back to school last week. Last week, June 8, no? Oo, Tapos yan yung alam mo first ba, day. yung first day ng Lindol. Correct. Buti na lang, ang mga bata ay nasa labas pa Yes. at nagpa-flag racing pa. Correct. Yun ang sabi ko, yung kaganda, hindi naman kagandaan, pero parang ito sa blessing Parang na. blessing in disguise, Oo, ano? kasi sa gabi, tulog ka, hindi ka makakalabas. Tapos, at least doon sa Sarangani, maraming open space. Di ba? Sabi mo, nag-flag ceremony. So, they were out in the plaza or doon. Di ba? Hindi sila nasa loob ng classroom. So, sa mga estudyante po, ingat po tayo. Talagang sana lagi rin-review natin yung duck cover and hold para talagang iwas tayo sa aksidente. O ito po ang ating unang super panalo news. Kung akala mo araw-araw traffic dyan po sa EDSA, aba, ibang kwento naman to nangyari itong weekend na ito. Humigit kumulang po 25,000 po na mga tumatakbo, runners, 25,000 runners ang sumabak po sa makasaysayang Galaxy Manila Marathon kung saan unang beses po ginawang marathon route ang mismong EDSA. O di ba ang EDSA, alam natin, daanan niya ng mga napaka-busy yan. kotse, bus, truck. Aba ngayon, 25,000 runners. Mula 5K hanggang sa full marathon na 42 kilometers, libo-libong mga runners po ang nakitakbo po mula po sa Pasay. Para po sa mga participants, hindi lang ito tungkol sa pagtatapos ng karera, kundi tungkol din ito sa paghamon sa sarili at pag-abot ng kanilang hashtag marathon era. Aba! At para sa mga tumakbo ng buong 42 kilometers, literal daw silang, basic lang daw ang EDSA sa kanila. Talaga? Ang hirap mo na, di ba? Kasi Ay, 10 asfalto yun eh. kilometers nga lang, 42, medyo. ako 1 kilometer lang, parang hingal na ako. 42 kilometers pa. So nanguna po sa marathon category sina R. Boyce Jr., Estobo Arlan, Eduardo Suico Flores, at si Edsel Moral. Congratulations po lahat ng nakitakbo sa Galaxy Manila Yan, Marathon. congratulations. Ikaw ba, tumatakbo ka ba, Kaweng? Hindi ko na kayang tumakbo. Ako, walking lang talaga. Sa mga may edad, sa mga may EDAD, ako talaga ay recommend walking kasi low impact, hindi na masakit sa tuhod. At saka nakakabawas din naman ng calories. Calories, maski na pa, basta brisk walking ang sabi Oo. nila. Hindi, nakikita ko si Miss Pat dito sa Oo, dyan lang. area, di ba? 10 minutes Ilang lang. ikot ngayon? Naku, 5 ikot lang yun. Wala pang 10 minutes, tapos na ako. Para lang yan yung quiet time ko. Inisip ko, paano ba yung show ngayon? Sino bang mga guest namin? Anong pag-uusapan namin? Yun yung quiet time ko. Ayun. Okay, so congratulations ulit sa mga tumakbo dyan po sa Galaxy Marathon sa EDSA. Sana po mga maayos pa rin ang mga tuhod ninyo. Kasi semento, it's hard on the Masakit knees. yun. So, 42 Oo. kilometers, that's no joke ha. Pero ayun, congratulations po Congrats sa iyo. Eto naman, Miss Pat, at mula po sa mga tumakbo ng mahigit 42 kilometers, isang karatulang umandar din online ang nagbigay ng good vibes sa netizens. Aliw na aliw ang international pop star, si Katy Perry. Aba, di ba kaya Matapos siya? niyang- Yung girlfriend Oo. niya ni former President Trudeau. Matapos niyang i-share sa social media ang larawan ng isang kariton sa Pilipinas na may nakalagay na congratulatory tarpaulin para sa kaniyang FIFA World Cup performance. Oh. Ang nakakatawa at nakakatuwa rito, ang nakalagay nga ang pangalan ni Katy Perry, pero ang larawang ginamit ay hindi siya, kundi ang actress na si Emily Blunt. Oh, yung sa Devil Wears Prada. Correct. Yes. Ang mensahe pa, Philippine is proud of you. Sa halip na ma-confuse, game na game si Katy at ni-repost pa ang larawan na agad namang ikinatuwa ng mga Filipino fans. Patunay ito na iba talaga ang creativity at sense of humor ng mga Pinoy. Nako, isa pang big thing rin yan sa States, yung FIFA. I went to Mexico City for 4 days and talagang Mexico City was already preparing for the FIFA World Cup. Talaga mga football aficionados, magpasok po lang sa airport. Nako, puro mga soccer balls na ang bumabate. Tapos sabi nga ng anak ko, naku mami, sana nakapanood tayo maski na ng isang game. Ang taas-taas na ng mga hotel, ng pamasahe papuntang Mexico dahil nga marami
marami talaga mga soccer fans dyan talaga. Okay, samantala, habang usapang global superstar tayo, isang music icon naman po ang muling gumawa ng history sa industriya ng musika. Naku, maraming nakaka-relate dito. Mga fans ni Taylor Swift, may bago na namang achievement na idadagdag po sa kanyang mahabang lista ng accomplishments. Opisyal na pong kinilala bilang youngest woman na na-induct sa Songwriters Hall of Fame, ang singer-songwriter, walang iba kundi si Miss Taylor Swift. Sa edad na 36, nalampasan niya po ang record ng mga naunang babaeng songwriters na pinarangalan ng organisasyon. Bago po si Taylor Swift, hawak po ng songwriter na si Carol Bayer Sager ang record bilang pinakabatang babae na na-induct sa Songwriters Hall of Fame sa edad na 43. O imagine, 43. Tapos siya 36. O, nung 1987 pa ito. O, ito ha, para maging qualified ka sa Songwriters Hall of Fame, kailangan lumipas muna ang 20 years. Aba, 20 years have to pass mula nang mailabas ng isang artist ang kanyang unang commercial song. Oo, bata pa siya pala Oo, noon. very prestigious. So if she's 36, 20 years, 16 years old pa or mga lang. ganon. Oo. O, para kay Taylor Swift, nagsimula ang lahat ng kanyang kasakantang Tim McGraw na inilabas noong June 2006 at mula noon, tuloy-tuloy na po ang kanyang success story. Nakapaglapas pa siya ng 12 albums ng iba't ibang genre tulad po ng country, pop, folk music at nakapag-uwi na ng 14 Grammy Awards. Diba? Napaka-batang achiever. Oo, parang if I'm not Katy mistaken, Perry. ikakasal na yata siya next Oo. year. Yan ang marami nag-aabang kung saan ang kanyang kasal. Sa ano rin, football player yun si Oo. Trevor. Trevor bang Trevor. pangalan? Oo, nakot. My daughter kasi such a Swiftie fan, kaya updated ako kay Taylor Swift. Ayun, naku. Nanood rin siya ng Knicks Ng game. Knicks, Oo, oo. nag-cheer siya doon. Eto naman, mula Oo. po sa isang global music icon, isa namang young actress na may dugong Pinoy, ang unti-unting gumagawa ng pangalan sa Hollywood. Aba, sino siya? Mapapanood ang Filipino-British actress na si Eve Ridley sa inaabangang DC Studios film na Supergirl. Uy! Sa edad na 14, nakuha ni Eve ang isa sa mga pangunahing karakter sa pelikula at makakasama niya ang ilan sa mga kilalang pangalan sa Hollywood. Kasama rin sa cast ng Supergirl ang mga kilalang aktor na sina Matthias Schoenaerts, David Corenswet bilang si Kal-El o Superman, Jason Momoa bilang Lobo, David Krumholtz at Emily Beckham. Bukod sa kanyang talento sa pag-arte, ikinatuwa rin ng maraming Filipino ang kanyang pagbabahagi tungkol sa kanyang Filipino roots. Ayon kay Eve, matagal na niyang pangarap na makabisita sa Pilipinas at nais din niyang matutong magsalita ng Tagalog Oy! o Filipino upang mas makausap ang kanya mga kamag-anak dito. Habang patuloy siyang gumagawa ng pangalan sa international entertainment scene, isa na naman siyang inspirasyon para sa mga kabataang nangangarap na maabot ang global stage. Wow! At least ano siya, proud na Oo, na Pinoy. Filipino. 14 years old lang, no? Eve. And she's so pretty, oh. Ay, ang ganda-ganda niya, oh. Tingnan mo, may chinita siya. Nakikita Oo, mong mixed race talaga mixed race. siya. Nako, abangan natin si Eve. I'm sure lalaki pa yan. Malay mo, ano pa lang siya, di ba? Parang co-star. She's not Supergirl. She's not Supergirl. But she's part of the movie Supergirl. So, Malay mo, 20 years from now, siya na, kung magkakaroon Bida ng na siya. remake. Oo, siya na yung next Eh, di ba Supergirl. remake na din tong Supergirl Oo, na to? di ba? Ako nagustuhan ko yung Wonder Woman, Ay, ayan, oo, Supergirl, yung mga women in power. Women of Power. Tapos sino pa ba yun? Ano pa ba yung mga ibang yung magandang girl, yung si Si Gal Gadot. Gal Gadot. Ano movie niya? Sa Wonder Woman. Wonder Wonder Woman. Woman. Okay, Kawe, kamusta ang ating status ng nako, panahon? Sa mga nag-aabang po kung uulan ba o hindi, Oo. patuloy po makakaapekto ang monsoon break sa bansa. Kaya asahan pa rin ang kaunting pag-ulan at ang mas mainit at maalinsangang panahon sa ilang lugar kahit nasa panahon na ng tag-ulan. Oy, nako. Ayon sa Pag-asa, mananatiling mas
tuyo at mas kaunting pag-ulan sa western sector ng bansa sa susunod na 3 araw dahil sa epekto ng monsoon break. Samantalang easterlies ang inaasang makakaapekto sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Makararanas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat ang ilang lugar sa Mindanao. Habang sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Pinag-iingat naman ang pag-asa ang publiko sa posibleng flash floods at landslides tuwing may matinding pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Mararanasan naman ang pinakamataas sa temperatura mamayang alas 5 ng hapon na abot sa 32.8 degrees Celsius. Mainit pa rin. Lulubog naman ang araw mamayang 6:26 ng gabi. Samantala ilang lugar sa bansa po ang nakaranas ng pagbaha nitong weekend. Dahil sa malalakas sa pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Wala pang bagyo ha, Wala pero pa. bumabaha na. Sa Metro Manila, ilang bahagi po ng Mandaluyong City ang binaha, kabilang ang ilang bahagi ng EDSA Ortigas, gayon din sa ilang lugar sa Pasig City at gayon din sa Las Piñas. Apektado rin ang ilang bahagi ng Laguna. Habang sa Sarangani Province, dyan po nagkaroon ng lindol, Nako. sunundan naman ito ng malakas sa pag-ulan na dulot ng matinding pagbaha sa ilang lugar. Ayan, at dahil na nga rainy season at bumabaha, syempre ang mga tao, maalala na naman nila ang flood control, scam. Na Uy, hanggang ngayon, magwa-1 year na sa magwa-1 July, year wala na. nang i-expose. Oo, kaya nga. And yet, wala pa rin mga masyadong maraming nakukulong. Kaya abangan po natin ang nung State of the Nation address po ng ating Pangulo Nag-aabang pagdating ng pa rin July. ang big fish eh. Oo, the big fish. Kung gaano kalaki yung pating o ano yun? Balyena. Balyena. Para sabi nila, puro mga tuyo-tuyo, mga sardinas. mga sardinas, goldfish lang yata. O, dilis daw. Wala pa yung big fish. Okay, because today is Monday, alam naman po natin tuwing Martes, no? At Tuesday po, ang galawan po ng presyo produktong petrolyo. Asahan po natin ang dagdag bawas po sa presyo po ng mga produktong petrolyo. Bukas, naku, magandang balita para sa ating mga jeepney driver. Bababa ang diesel po, ang kanilang estimate ay 4 pesos to 5 pesos kada litro ang ibabawas. Habang ang gasolina, baka walang dagdag, pero kung tataas man, baka 50 centavos po kada litro ang itataas. At ang kerosene po, 2 pesos to 3 pesos rin po ang ibababa ang kanilang estimate. Ayon po sa Department of Energy, hindi gaano naapektuhan po ng kasalukuyang tensyon sa pagitan po ng Iran at Estados Unidos ang pandaigdigan supply at merkado po ng langis. Dahilan upang maging favorable ang inaasang oil price adjustment, particular na po sa mga gumagamit ng diesel. Parang ano lang din, Miss Pat eh. Bababa ngayon, tataas next week. Kaya Tapos nga. ganun din. Oo, Parang naglalaro lang sila. Oo nga, kaya ako nung nagpakarga ako kanina, sabi ko akala ko malaking binawas na ng produktong diesel. Kasi bago ako umalis, mga nasa 75. Kanina, ganun din. Kaya hindi ako nagpakarga kasi sabi nga, bababa bukas. Kaya hintayin ko na lang ang pagbaba bukas. Okay, so yan po ha, ang aming abiso sa mga magpapakarga ng diesel. Bukas na po kayo magpakarga. Sa mga nagpapakarga ng gas, magpakarga na kayo ngayon kasi baka po may konting pagtaas. Ito po ang ating guest lineup ngayong Monday, June 15, 2026. Kaweng, ano yung una nating Ang issue po topic? natin ngayong umaga ay Monday Money Matters tayo, Miss Pat. Kauna-unahang trilyonaryo sa mundo nakuha po ni Elon Musk. Sana all. Yan ang sana all. Ito ay base sa IPO ng kanyang kumpanyang SpaceX. Dahil dito, nagpapakita ba ito ng paglago ng innovation at negosyo o lumalawak na agwat sa pagitan ng mayayaman at mahirap? Talakayin natin ito kasama si Professor Astro Del Castillo, isa pong economist and financial advisor. Nako, imagine, gaano kalaking kwarto kailangan? Ilang maleta ang kailangan sa trillion, Yung 1.2 trillion dollars. Oo. Sa peso, pag kinonvert mo, Times 62 halos. Oo. Di ba? Gaano kaya, ilang kwarto kaya o ilang maleta
maleta kaya yun? Baka lahat na ng maleta sa buong mundo hindi pa tapos. Okay, issue number 2 po natin. Sa kabila po ng matinding lindol po sa Mindanao, isang pambihirang pangyayari po ang naitala po sa Sarangani, kung saan umangat nga ang ilang bahagi po ng baybayin at nalantad ang seabed. Yun na nga, dahil nga nag-earthquake, no? So, umangat. At dahil dito naapektuhan po ang mga coral reef at marine ecosystem sa lugar. Alamin po natin iba't ibang mga detalye at ang pangyayari sa Sarangani. Kasama po ang FIVOX Director na si Dr. Teresito Bacolcol. Nako, paano kaya yung marine life natin dyan po sa area ng, ng Sarangani. Okay, at samahan niyo kami ni Kaweng hanggang alas 10 at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras! Alas 8:27 na po ng umaga. King's Empire Coffee, your barista quality type of coffee without the hassle. Discover the 9 unique blends: Barako Blend, Bulacan Blend, Sagada Blend, Benguet Blend, French Roast, Butterscotch, Mocha, Macadamia, and Hazelnut. Made of pure coffee beans, all natural, no artificial sugar or sweetener. Serve hot or cold for a refreshing twist. Your perfect sip anytime, anywhere. Empire Coffee, your coffee in a bag. At ang oras muli, alas 8:28 na po ng umaga. Silipin na natin po ang sinundang pangunahing news ngayong araw ng Lunes, June 15, birthday ng mami ko. Happy birthday po kay Julie Apdasa. Uy, alam mo, pinapanood. Idol ko yung mami mo. Talaga? Pinapanood ko siya, bata pa ako. Oo nga, lahat tayo. Kinalakihan natin talaga yung nanay ko. Okay, ngayong umaga nga po, ngayong araw ang kanyang kaarawan. Happy birthday po. Happy birthday. Sana po gising ng mami ko. Okay, nangako po si Senator Joel Villanueva na dadalo siya kung magpapatawag po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session ng Senado para talakayin ang iba't ibang issue. Kabilang na po ang disaster relief sa Mindanao at ang nabinbing promosyon ng mga opisyal ng militar. Binigyan din po ni Senator Joel Villanueva na hindi dapat maparalisa ang mga mambabatas dahil lamang sa mga pagbabago ng mga alyansang politikal ngayong nahaharap ang bansa sa mga hamon sa ekonomiya at kalikasan. Isa si Senator Joel Villanueva sa mga napapaulat na lilipat mula sa paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Narito po ang pahayag ni Senator Joel Villanueva. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Tinig po yan ni Senator Joel Villanueva. Kasunod po na pahayag ni Senator Joel Villanueva, nagsalita na rin ang kanyang ama na si Sibac Party List Representative Eddie Villanueva. Ayon po kay Congressman Villanueva, pinayuhan niya si Senator Joel na sundin ang kanyang konsensya at huwag ibase ang kanyang desisyon sa kanyang mga kaibigang politiko. Samantala, sinabi naman po ni Senator Ping Lacson na handa ang majority bloc sa anumang dirty tricks o tusong pakana na posibleng gawin ni Senator Alan Peter Cayetano sa gagawing special session. Sinabi ito ni Senator Ping Lacson kasabay po ng pag-akusa kay Cayetano na kaya nitong gawin ang kahit ano pa para lamang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Wala anyang pakialam si Senator Alan Peter Cayetano sa institusyon ng Senado, kundi sa kanyang sarili lamang. Ayon din po kay Senator Ping Lacson, may mga kaalyado po si Senator Alan Peter Cayetano sa kasalukuyang minority bloc na higit na naging tahimik sa pagsuporta dito habang patuloy nitong iginigit na siya pa rin ang Senate President. Muli ring nanawagan si Senator Ping Lacson sa lahat ng senador na dumalo po sa special session. Umaasaan niya siya na tatapusin ng special session ang issue sa liderato ng Senado.
wala pang naitalagang petsa sa special session na maaring ipatawag ni Pangulong Marcos. May isang kondisyon kasi si Pangulong Marcos para sa pagpapatawag ng Special session, oh. Magkasundo daw muna yung mga senador. Nako, Hindi kasi, posible ba yun? parang mahirap kasi kung mag-special session, Oo. tapos ganyan pa din sila hating-hati. Oo nga eh. So parang wala din mangyayari, di ba? Pero di ba binanggit mo kanina, Kaweng, na baka mag-special session outside the Senate? Hindi, Blue Ribbon, ano yun? Blue Ribbon. Blue Ribbon hearing, bukas po yun, ng alas 10 ng umaga. Pero hindi sa Senado gagawin? Hindi, yung Cayetano Block po yun, Oo. na magsasagawa ng continuation Hearing, oo. ng hearing nila Oo. nung nakaraan. So, ang aking tanong dyan, may kanina, di ba, parang tinanong, lilipat kaya si Senator Joel from the minority to the majority na ngayon, di ba, na si Senator Win Gatchalian, ang President pro tempore. Anong palagay mo? Parang malamang. Malamang. May maiwan pa kaya? Baka si Senator Alan Peter Cayetano na lang maiwan sa minority may block. maiiwan pa rin naman at maiiwan. Kasi may mga hardliner na na The talagang likes, na hindi Cayetano lilipat. block Block, sila eh. oo. Pero merong mga pwedeng ma-sway na Nagulat ako bago ako umalis yung kay Senator Cheese Escudero di ba? Hindi mo Siya yung akalain. siya Swing yung vote, di ba? Siya yung naging majority na sila, di ba? Kaya ngayon Pero may pagtatalo pa rin kasi ngayon dyan, Miss Pat Ano? Kung ano ba talaga yung majority numbers. Oo nga. Kasi may tinatakda sa konstitusyon na constitutional majority na nakabase doon sa 24 na senador. Oo. So 13 ang constitutional Correct. majority. Oo. Pero kasi may sinasite naman yung kabila, yung Cuenco versus Avellino na jurisprudence ng Korte Suprema. So doon nila binase yung 12. Oo. So ngayon hindi pa nare-resolve ng Supreme Court yun. Bagamat may nag-question para ideklara ng legal yung kila Gatchalian, binasura ng Supreme Court yun dahil sa walang legal basis yung nag-file na isang public school teacher. So parang hindi siya personality dun sa issue. Ang tanong kasi, bakit wala sino man sa mga senador ang tumatakbo sa Korte Suprema para magkalinawan na? Correct. Kasi parang inaano na nila, ina-assume na wala na si Senator Bato di ba? Kaya 23 na lang. At saka si Senator Jinggoy. Jinggoy, dahil nga correct, nakakulong ngayon. Ang gulo, no? Ang gulo ng Pilipinas talaga ngayon. Ay, nako. Okay, Kaweng, your turn. Eto naman po, usapang impeachment tayo dahil naniniwala si Senador Panfilo Lacson na posibleng bukas si Acting Senate President Sherwin Gatchalian na magbigay daan para ibang senador ang mga siwa sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kung sakali, isang senador na abogado anya ang hawak sa naturang responsibilidad. Ayon kay Lacson, maaari nilang gamitin ang maamyendahaang panuntunan ng Senado para maghalal ng isang abogado para magsilbing impeachment presiding officer. Nilinaw ni Lacson na hindi ito pang-insulto kay Gatchalian na kasalukuyang may hawak sa naturang posisyon. Binigyan diin rin niya na hindi totoo mga spekulasyon na si Senator Alan Peter Cayetano na tatangkain ng bagong mayorya na ibaba sa 12 ang bilang ng botong kailangan para makakuha ng conviction sa impeachment proceedings. Pinaluwanag ni Lacson na 16 na boto pa rin ang kailangan alinsunod sa konstitusyon at hindi ito maaaring pababain anuman ang bilang ng aktibong senador. Naniniwala si Lacson na posibleng hindi matuloy ang impeachment trial kung madidetine ito siyam na senador dahil sa flood control scandal. Sino yun? Sino yung mga yun? Kasi may mga, sabi ng ombudsman, meron silang iniimbestigahan na parang nasa 9 hanggang 10 na mga senador. Para nga po, yun sinabi ng ombudsman, na ang kasong iniimbestigahan dyan ay plunder at iba pang mga paglabag. 8 senador na ang naharap sa mga reklamo, kabilang nga po si Senator Jinggoy Estrada na nakadetene na. Para naman maiwasan ng isang constitutional crisis, dapat anyang ituring na magkaibang entity
ang Senado at Impeachment Court. Naniniwala si Lacson na hindi dapat mapigilan ng isang mambabatas na tuparin ang mandato nito bilang Senator Judge sakaling masuspindi man ito o mapatawan o sa kanyang pagtupad ng regular na tungkulin bilang isang legislator. Para sa ilang abogado, kabilang sina Manila 3rd District Representative Joel Chua at Attorney Lorna Kapunan, dapat daw ibase ang kailangang 2/3 votes sa bilang ng senador na aktibong lalahok sa impeachment trial. Kontra naman ang iba pa sa naturang interpretasyon. Malinaw nila na nakasaad sa konstitusyon na lahat ng membro ng Senado ang dapat na pagbasehan ng bilang. Samantala, inimok ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang Senado na kumilos ng mabilis sa impeachment proceedings. Handaan niya ang mga House Prosecutor para rito. Umaasa si Adyong na tutuparin ng impeachment court ang papel nito. At this week, Ms. Pat, magsisimula yung pre-trial sa Ayun na nga. impeachment. Oo. Pero sa July pa yata, di ba, yung hearing. Pero nakakabahala yung sinabi mo, yung report mo, Kaweng, na 8 hanggang 9 na mga senador ang mukhang Iniimbestigahan ng tungkol flood. ombudsman kasi. Imagine 24 sila, tapos 8 to 9 kasama. Lahat sila mayroong kaso, di ba? Yan yung quality ng mga hinahalal natin. Kaya nako, pagdating po talaga ng 2028, kailangan po talagang maging matalino po tayo talaga sa pagboto. Kailangan na si Wisely. Sino? Si Wisely. Si Wisely? Di ba vote wisely? Okay, sa ibang Hindi, balita. lagi kasi siya kumakandidato pero hindi siya Vote nananalo. wisely, hindi siya nananalo. Correct, oo. Tama na yung patronage politics, tama na yung nagbebenta ng boto, tama na yung utang na loob na boto, di ba? Talagang bumoto po tayo sa ating konsyensya, tsaka track Kwalifikasyon. record. Yung track record, kung maganda yung track record, ayun, talaga ipagpatuloy natin ang kanyang paglilingkod. Pero pag wala naman siyang ipinatunayan na mabuti, wag nyo nang iboto. Ang tanong kasi, Miss Pat, kung gano'n na mangyayari, matutuloy pa ba ang impeachment trial? Oo. So, ang system nun, parang kapag wala na mga uupo at hindi papayagan yung mga nakakulong na Bumoto. o kaya mag-attend, Oo. syempre, parang crisis ba yun? Kaya parang so, constitutional mangyayari? crisis. Ano Yeah. mangyayari dun sa impeachment? Ano ba siya? Automatic ba siya na madidismiss? Convict, acquit, o dismiss. Oo. Dismiss or ang sabi nila, kung hindi matutuloy ang impeachment trial, naka-record pa din daw sa Senado Oo. yung impeachment yung complaint. Oo. Pero what happens now to VP Sara? Will she be acquitted? Will she be convicted? Will it be dropped? Will she be able to run in Yun nga 2028? Ay kung walang conviction, Eh di, tuloy, makakatakbo makakatakbo siya. Kasi ang posible naman na maging resulta if she is convicted, Oo. yung perpetual disqualification to run Oo, on correct. public office. Ay, kaya nga No, abangan. masalimuot. Masalimuot. Kaya ako, Ang hindi ako politika sa nag-abogado. Pilipinas, masalimuot. Tsaka mas nagkakagulo kasi interpretation di ba? Ang dami kasi mga... Ang daming daming law expert, Oo. ang daming mga political analyst. Analyst, oo. Ang dami talaga. May kanya-kanyang may masabi lang talaga. Okay, sa ibang balita, inanunsyo na po ng municipal government po ng Cogon, Agusan del Sur, na ihatid na po ang mga labi po ng basketballista ng Ateneo de Manila University na si Rene Baterbonia sa kanyang bayang pinagmulan ngayong araw. Ito was so heartbreaking Ay, nako, oo. when I read that also. My God, di ba? Talagang dalawang basketball players who had their future ahead of them. Walang binawi kanilang mga buhay, Ang makakalungkot nalunod. kasi doon, Oh. nung umalis si Rene sa probinsya, Oh. that was the last time na nakita niya yung mother niya. Yeah, oo. So, tapos 4 days after na lumawas siya dito sa Maynila, ang balita nakarating na lunod na siya. How heartbreaking for any parent talaga. Nakatakda na umanong dumating ang mga labi nito sa Talakkogan sa pagitan po ng alas 7 at alas 10 po ng gabi. At gagawing pribado muna ito para sa pamilya po ng mga Baterbonia. Magkakaroon naman po ng public viewing sa Talakkogan Municipal Evacuation and Gymnasium sa Barangay San Agustin simula 1:00 po ng hapon bukas, June 16. Huling dinala po sa kanyang high school alma mater ang Ateneo de Davao University ang mga labi po ni Rene Baterbonia.
Samantala, binigyan po ng Ateneo de Davao University ng full scholarship ang 6 po na kapatid po ni Rene Baterbonia. Ginawa bilang pagpupugay sa kanyang naging kontribusyon sa university. Ipapangalan din po ng university kay Baterbonia ang isa sa mga covered court. At naglaro rin po si Rene Baterbonia para sa Ateneo de Davao nung nasa high school po siya. Namatay po si Rene Baterbonia at ang kanyang kapwang player sa Ateneo de Manila University na si Divine Adili na isang Nigerian nung June 8 dahil po sa pagkalunod sa Dipakulaw, Aurora. Grabe yun, no? Training. Nung nabasa ko yung mami nga ni Rene, sabi niya, basketball player ang anak ko, bakit yung pinapaswimming? And apparently, those waters dyan sa Aurora, very dangerous. Oo. Hindi nga daw talaga yan pang leisurely swimming. Marami nga daw na Nalulunod kaso dyan. ng malunod na dyan. At yung kasi si Coach Baldwin, Tab Baldwin. ay Naglabas. nag-message na siya ng Yes. public apology Oo, pati oo. sa pamilya. Pero even yung family ni Did not accept. Adili Yeah. hindi inaccept. Correct. Ako naman, when I was reading it, Ateneo is very close to my heart. All my brothers, my male cousins, they all went to Ateneo. My brother works also at Ateneo. Sabi ko nga kay Paul, sabi ko, why did it take so long for Ateneo to come out with a statement? Kaya sana dami nagsasabi na parang may mga tinatago. Sabi ko, pag ganyan mga pag crisis management, sabi ko, your best defense is to speak the truth. Because, I mean, it's so cliche-ish, but the truth will really set you free. Kasi, maski na anong gawin mo, pag yung katotohanan na sabihin mo, masakit, pero at least yun na nga, yung kumbaga may closure, lalo na yung pamilya, no? Kung ano talaga nangyari. At saka ang ikinasama pa ng loob ng mother ni Baterbonia, sabi nga nung head ng Philippine Sports Commission, if you are a coach, dapat ikaw ang nagpaparating ng anumang balita dun sa player mo, dun sa magulang. Correct. Oo. Kaso hindi siya Hindi yung at coach. hindi din yung mga opisyal ng school Ateneo. ang nagparating. Oo. Kaya medyo talagang nakakasama ng Kaya loob. nga, tapos yun na nga, kaya lumalabas ngayon ang daming mga storya. Ateneo, ang kanilang talaga motto, man for others, di ba? Yung mga ganyan. Kaya ang dami nagsasabi, bakit nagkaganyan? Bakit hindi ka agad linabas yung katotohanan? 4 na araw bago naglabas ng statement At saka binawalan nila si coach na magsalita. magsalita. Parang not only coach, parang everybody. They were asked, even the other players who were there during the team building, na huwag kayo magsalita. So, marami nagtatanong bakit? Anong tinatago ninyo? Okay. Yan. At bayanan natin kasi ongoing po ang investigation at yung autopsy report ay nasa mga authorities na. Okay. Ito naman po, iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umabot na sa 61 ang bilang po ng mga nasawi dahil sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Maasim, Sarangani. 54 sa mga ito ang naitala sa Region 12 o Soc-Sargen at 7 naman sa Region 11 o Davao Region. Nakapagtala rin ng NDRRMC ng 1,403 nasaktan at 4 na po ang nawawala. Umabot na rin nila sa 1 billion pesos ang halaga ng mga napinsalang infrastruktura. 725 infrastruktura naman ang naitalang napinsala. Napaulat din na 54,000 bahay ang nasira. 10,900 ang tuluyang nasira habang 44,100 ang nagtamo ng mga pinsala. Nananatiling umiiral ang deklarasyon ng state of calamity sa 13 munisipalidad at lungsod. Pinaigting na mga responder mula sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang pagpunta sa mga komunidad sa Sarangani at Davao Occidental na mas mahirap ng puntahan sa ngayon. Nagpadala na ang Philippine Army ng karagdagang mga sundalo sa mga lugar na matinding naapektuhan ng lindol. Samantala, iniulat naman ng Department of Environment and Natural Resources na umangat nga ang seabed o sahig ng karagatan sa bahagi ng Sarangani at Davao Occidental ng hanggang 2 metro.
Dahil dito nalantad ang coral na posibleng maglagay sa panganib sa marine life. Unang iniulat na mga nakatira sa mga apektadong lugar ang tinatawag na coastal uplift 2 araw matapos ang lindol. Dahil dito nadagdagan ang shoreline o baybayin ng hanggang 200 meters sa ilang lugar. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, itinulak pataas ng Cotabato Trench ang coastline ng Sarangani at Davao Occidental. Magsasagawa ng formal na scientific study ang DNR. At kaugnay nga po niyan ay makakausap na natin, Miss Mamaya. Pat. Oo. Mamaya. Ngayon na ba? Hindi, mamaya. Si PVOX Director, Teresito Bacolcol, para maipaliwanag sa atin ano ba yung coastal uplift Oo at nga. bakit siya nangyayari. Oo. And ano yun? Kaya yung uplift na yun, after a while ba, back to normal or forever ng ganyan? Parang or kailangan lindol ulit? nadagdagan na yung shoreline. So, Oo. ibig sabihin, lumaki yung lupa. Ganun ba? Oo, mas maraming beach na ngayon kaysa dun sa tubig, ganun ba yun? Oo nga. Okay, para sa ating world news naman po, inanunsyo na po ng Estados Unidos at Iran na nagkaroon na sila ng kasunduan na sisimulang ipatupad sa Biyernes, June 19. Ayon po kay US President Donald Trump, aalisin ng Amerika ang naval blockade nito sa mga daungan sa Iran at muling bubuksan ang Strait of Hormuz para oras na daw mapirmahan ang kasunduan. Itinakda ang paglalagda sa kasunduan sa Biyernes sa Switzerland. O tingnan mo talaga, third oh, party. may third party na naman. Pakistan ang nag-deal, ang nag-broker ng deal, pero ang signing, ang lagdaan ay sa Switzerland para neutral territory. Inaasahang pasimulan ng Memorandum of Understanding ang 60 araw ng karagdagang negosasyon para sa pagtatapos ng giyera. Samantala, binatikos po ni Donald Trump ang pag-atake ng Israel sa Lebanon, lalo't pat malapit nang makabuo ng kasunduan kasama ang Iran. Dapat anyang huminto na sa paglulunsad ng mga operasiba ang lahat ng panig. Muling nabuhay ang hidwaan sa pagitan po ng Israel at Hezbollah sa Lebanon sa pagsisimula ng giyera ng US at Israel laban sa Iran noong Pebrero. Samantala, ipinagdiriwang po ni Donald Trump ang kanyang ika-80 kaarawan, Uy, birthday pala niya. 80th birthday na, sa pamamagitan po ng madugong cage match sa mismong White House lawn. Ano yung Ano ba cage yun? match na yan? Nagkakaroon ng protesta. Ito yung UFC Freedom 250, kung saan 14 na fighter ng Ultimate Fighting Championship ang maglalaban-laban sa giant arena na tinawag na The Claw. Konektado ang naturang event sa mga pagdiriwang para sa ika-250 anibersaryo, 250th anniversary ng Estados Unidos, US independence, na nagkataon namang tumapat sa ika-80 kaarawan ni Donald Trump. Nababatikos ang naturang event dahil sa karahasan nito na gagawin pa sa bakuran ng White House habang umiiral pa rin ang giyera sa gitnang silangan. Parang first time yun, ano? Oo nga, parang si Donald Trump insensitive. No? Oo. Parang napakababa ng pakialam. EQ niya. No? I mean, nagkakagera na tapos magkakaroon ka ng mga UFC fighters. pa. No? Sa To celebrate. White House pa. Sa White House pa. Sa White House lawn. Tapos to also celebrate the 250th independence anniversary of the US, and it happens to be also his 80th birthday. So dapat malaking celebration, no? Pero alam mo, sa Estados Unidos, marami talaga ang parang nanganganib na talaga si Donald Trump. Feeling ko maraming galit na talaga. Nakakagalit naman kasi talaga. Di ba, ang dami niyang pinapasukan na giyera, di ba, yung sa Venezuela, o tapos yung sa Iran, tapos ano pa ba yung mga gusto pa niyang gawin, di ba? Ang gulo niya. Dami. Eto, Okay. sana matuloy na yung pirmahan na yan. Correct, sa Switzerland, sa Biyernes. Kasi pabago-bago eh. Oo. Anyway, namatay po ang isa at nasugatan ng 3 sa isang drone attack ng Ukraine sa southern Krasnodar region sa Russia. Bahagi ng naturang pag-atake ng kampanya ng Ukraine laban sa mga military at energy target sa loob ng Russia. Base sa mga ulat, nagdulot ng sunog sa isang sea terminal ang debris mula sa drone. Napinsala umano ang export terminal na dinadaan
dinadaanan ng shipment ng krudo, produktong petrolyo at liquefied gas. Samantala, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nakausap niya si US President Donald Trump tungkol sa mga hakbang para matapos na ang mahigit sa 4 na taong gera ng Ukraine at Russia. Nakatakdang matalakay ang naturang gera sa G7 meeting sa France ngayon pong linggo. Nabinbin na mga pag-uusap tungkol sa pagtatapos ng gera ng Ukraine at Russia dahil nakatutok ang Estados Unidos sa gera laban sa Iran. Nauna nang naglabas si Zelensky ng open letter para kay Russian President Vladimir Putin kung saan nanawagan siya ng face-to-face talks para sa tigil putukan. Sinuportahan ito ng mga pinuno ng Britain, France at Germany. Isa pa yan. Isa pa yan, di ba? 4 na taon na. Ang laki-laki ng Russia, ang liit-liit ng Ukraine, akala ng iba rin, ilang linggo lang tapos na. Pero imagine, umabot 4 ng 4 years na na. taon. Tapos yun na nga, naitsapwera sila dahil nga all eyes now nasa Iran. Pero ngayon, sana nga matapos na rin yung Russia-Ukraine war na yan. At ang oras, alas 8:50 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras, alas 8:53 na po ng umaga. Say I do to Express Deliveries. Ka-Flash, June is known as wedding season. A time for saying I do to new beginnings. Just like finding the right partner, choosing the right delivery partner can make all the difference. With nationwide delivery coverage and convenient payment, Flash Express helps make every shipment easier and hassle-free. Download the app for free and say I do to a more convenient delivery experience with Flash Express today. At ang oras muli, alas 8:53 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabalita. Nadismaya ang pamilya ng 2 overseas Filipino worker na pinatay umano ng kanilang amo sa Lebanon matapos may pagpalit ang mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Paano nangyari yon? Napagpalit ang mga labi ni Rona Jean Hervoso at Honey Leith Zamora. Inako naman po ng Department of Migrant Workers ang responsibilidad sa nangyari. Nakipag-ugnayan na rin po ang Overseas Workers Welfare Administration sa pamilya ni Rona Jean para tiyakin na may babalik sa kanila ang mga labi nito. Pinaimbestigahan na rin ng DMW sa mga labor attaché sa Lebanon at sa Pilipinas kung paano nagkapalit ang mga labi ng 2 OFW. Wala pang kasong naisasampa kaugnay po ng pagpatay sa 2 OFW, pero may isa na ang suspect na nasa kustudiyan ng mga otoridad sa Lebanon. Di ba sa Lebanon nagkakagulo rin? Yun. Oo, namatayan ka na nga, mali Tapos pa yung labi. napagpalit Oo, bakit kaya? Ano kaya nangyari dyan at nagkaroon ng switching? Oo. Ay, meron tayong news update, Miss Patty. Kasi di ba yung mga baril ni dating ni Senador Bato de la Rosa, kinancel na Correct, yung kanilang mga lisensya. Yung permits. So, yung 20 firearms na nakarehistro under the name of Senator de la Rosa ay voluntarily na isurrender na daw po sa Philippine National Police for safekeeping. Sa Davao City po yan, kasunod nga nung revocation ng kanya mga lisensya, permit to carry, at yung firearms daw ay nasa custody na ng Regional Civil Sino nag-surrender? Si Mrs.? Hindi sinabi kung sino Diba, mamaya sa mga news update. Before I left, parang there was also controversy about that kasi parang yung hindi rin niya dineklarado yun sa SALN niya. Kasi yung mga baril pala niya, high-powered at mamahal. Parang milyones rin daw kung mo rin yun, kung ilalagay mo ng value. So 20 pieces, wow, 24. dami nun. 24, dami kadamo. nun. Ito, nanawagan naman din po ang Philippine National Police ng malawak na pagsusuri sa cybersecurity ng gobyerno matapos ma-hack ang website ng Senado at Kamara de Representantes. Naunang na-hack ang website ng Senado at sumunod naman ang website ng House of Representatives noong nakaraang Sabado, June 13. Parehong nabiktima ng defacement ang 2 website. Isang grupo ng mga hackers ang umako sa insidente. Pagprotesta umano ito laban sa korupsyon sa gobyerno. Hinimok din ng PNP ang lahat ng ahensya na regular na i-review ang kanilang mga security systems
system, i-update ang mga protocol at palakasin ang kanilang laban sa mga cyber threat. Inatasan na rin ng PNP Anti-Cybercrime Group na makipag-ugnayan sa mga Information Technology at Cybersecurity Team ng Kamara para sa investigasyon. Ayon sa PNP, sisikapin nilang matukoy ang pinagmulan, paraan at lawak ng pag-atake at papapanagutin ang mga responsable. Samantala, kinumpirma ng Senado na ang kanilang website ay nakaranas ng unauthorized modification. Pero base sa paunang pagsusuri, wala umanong nakompromisong sensitibo o confidential data. Patuloy naman ang investigasyon ng kanilang technical team para matukoy ang kabuang pinsala at pinagmulan ng cyber attack. Patuloy ang paalala ng mga otoridad na kailangan palakasin ang depensa ng mga digital system ng gobyerno, lalo na sa gitna ng lumalalang banta ng cybercrime. Okay, at ang oras, alas 8:57 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya ang ating suki, si Professor Astro Del Castillo, economist and financial advisor. Pag-usapan natin, first trillionaire in the world, my very good friend, Elon Musk. Fred, magandang umaga po, Professor Astro. Welcome back po sa ASPN. Magandang umaga, Miss Pat. Magandang umaga rin po kay Miss Weng. Good morning, umaga Prof. sa ating kababayan. Ayan, Professor Astro, kami po ay napatawag dahil syempre nakakasindak po ito, no? Na may isang trillionaire na po sa buong mundo sa ano nga ni Elon Musk. Ano bang pag ikaw ay isang trillionaire, gaano kadaming pera 'yon at paano umabot siya sa ganung kadaming pera? Isang tao. Yes. Yes, Miss Pat, makikisakay na ako sa iyo na sana kaibigan natin si Elon Musk. No? Oo. So, yun na po nangyari. Nung nakaraang linggo, ang kanyang net worth po ay around $800 billion. No? Dahil po naglista ang kanyang SpaceX or yung kanyang isa sa pinakamalaking kumpanya na hawak, Oo. ay tumaas ng $1.1 trillion Wow. ang kanyang net worth. No? Oo. So napakalaki. So kung kukumpitin mo natin sa piso to, napakalaki ho. Around more than 55 billion. 55 trillion pesos. Baka nako 62 na yata kasi yung exchange rate parang 61 something eh. So let's round it off. Yes po, binaba ko na ho sa 55 para Para wag naman Opo. masyadong nakakaawa So, tayo. Opo. Anong equivalent po na to? Halos ang ating pong GDP or yung ating ekonomiya ng ating bansa is around 1.6 trillion pesos. Oh. Eh siya po, 1.1 trillion Dollars. 1.6 trillion dollars while siya po is 1.1 trillion dollars. Oo. So nakakalula ho, kaya nagkamali ako ng pesos at dollars. No? So, Oo. halos yung kanyang halaga or yung kanyang net worth, yung kanyang kayamanan ay almost equivalent ng Professor? or yung GDP ng Pilipinas. So bakit lumaki ho ito? Oo. Sa kadahilanan na yung kanyang mga kumpanya na talagang out of this world, yung idea, katulad ng SpaceX, yung kanyang satellite business na Starlink, na yun po talaga ang nagbibigay ng kita sa kanyang kumpanya, ay kasama po yun sa SpaceX, no, na nilista. Yeah. Talagang pong nagkaroon ng curiosity ang mga investors. Kaya halos lahat po sa buong mundo ay talagang nag-flock in sa SpaceX. Ang expected lang po natin ay mag-raise sila ng $75 billion. Pero tumaas po ng $2.1 trillion yung market cap nila. So napakalaki. Wow. Well, aside from the SpaceX, no, yung yung Tesla niya, yung kanyang mga e-vehicles, isa rin yun sa mga nagbigay, 'di ba? Nag-contribute rin sa pagtaas po ng kanyang net worth. Tama po. Yung Tesla, yung AI, yung kanyang X, yung Twitter dati. Oo. Pero ang talagang revenue generating niya is yung Starlink. Na sana po mag-beneficio rin ang Pilipinas. Correct. Kawe. Kasi marami po nagtatanong anong epekto nito? Halimbawa, kagaya nga po ang concentration ng yaman nasa isang individual lang. Anong pinapakita nito sa ekonomiya ng mundo at saka yung may benepisyo ba tayong makukuha kapag ganun o sa kanya lang talaga yun? Sana friends.
Well, Miss Pat, actually, sa totoo lang, nakakatuwa para sa mga taga North America dahil mas madaming oportunidad sa kanila. Pero doon sa katanungan mo kung sa buong mundo, medyo nakakalungkot talaga, no? Yung mga mayayaman ay lalong yumayaman, yung mga talagang naghihikahos or yung mga naghihirap ay lalo naghihirap, no? Kaya ang nangyayari tuloy ngayon ay K-shape ang ekonomiya ng global economy, no? K-shape in a sense that yung pataas ang pataas yung mayaman, yung pababa ang mahirap. Halos ganun rin dito sa ating Pilipinas, no? Sa ating bansa. Lalo na dahil madaming crisis na na-experience tayo, no? Political crisis, yung crisis sa earthquake, sa El Nino, and saan pa, and yung man-made, no? Yung kaguluhan sa Scarborough Shoal, West Philippine Sea. So ang dami. So pag hindi ito na-address, hindi maayos ng mga government, lalo na yung sa atin, no? Mas lalong lalaki yung letter K or yung K-shaped economy. K-shape. Kasi Professor, ito ang gusto ko malaman, no? I just got back from the States and marami pong nagrereklamo na parang hirap na hirap pong ekonomiya po dyan sa Amerika, no? Ang taas ng mga bilihin, tapos marami po talagang walang trabaho. Itong first trillionaire who happens to be an American, will that also trickle down to the US economy? Kumbaga, kanina you mentioned about the Philippine economy, no? Pero pagdating po sa Estados Unidos, na alam po rin natin, basehan rin natin, no, yung US, the greenback. The greenback. Oo. So, paano po yun? Dahil po sa trillionaire na po si Elon Musk, will that translate to more jobs? Will it be better for the US economy? At the same time, will that trickle down also to the other economies like the Philippines? Or not? Yes, opo. Most likely po magbe-beneficio talaga ang ekonomiya ng North America, lalo ng US. Considering that the reason for the IPO is really expansion ng business niya. So pag nag-expand po, it will generate employment. It will generate more opportunities, no, dun sa mga industries na involved siya. Anong epekto po sa ating bansa? Well, ang pinaka-expose po tayo, Starlink. Tayo po ang user. But sana po magmura ang Starlink, it will benefit us. Medyo Kasi mahal po pa kung alam niyo naman ang economic of scale, pag madami siyang napoproduce, posibleng mas magmura ang produkto at serbisyo. Pag nangyari po ito, halos lahat po na islands ay pwede na natin bigyan ng Starlink para mas maka-access tayo sa communication, lalo na sa digital technology. Oo. So yung Professor, pagkaroon ng trillionaire ang Amerika, regardless of political affiliation ba yan? Kasi 'di ba nung umpisa si Donald Trump at saka si Elon Musk Best mag-BFF. friend. Tapos nagkaroon sila ng tampuhan. Pero sa last state visit po ni Donald Trump sa China, Kasama sinama siya. na niya si Elon Musk. So nakaapekto ba yung kanilang pagbate? Kaya siya nakapasok, naging first trillionaire, or walang koneksyon? Tingin po natin may connection. Malaki naman po talaga ang reason kung bakit lumaki ang kumpanya niya ay dahil gobyerno po ng Amerika rin ang talagang bumuli ng kanyang idea, ng kanyang produkto, no, at serbisyo. Talaga pong ito ang naidulot doon. Yung lalo na rin po yung pagkakaibigan niya sa kay President Trump, no. I'm sure si President Trump rin po ay businessman, no. So ayoko naman dagdagan ng intriga, pero sigurado ko ay magbe-beneficio rin dito si President Trump in the long run, no? Given his exposure also in the financial capital market. I'm sure posibleng bumili yung kumpanya niya at mga kamag-anak niya ng stocks ng SpaceX. Nako. Yung kasi di po ba like ultra-rich na nga kung tawagin si Elon Musk eh. May dapat bang ipangamba ang gobyerno ng Amerika at iba pa mga gobyerno sa pagkakaroon ng isang ultra-rich individual? Well, hindi naman dapat, Ms. Wang, no, Ms. Pat, considering that makakatulong nga yan, dapat ekonomiya. Ang importante yung talagang governance. Dapat way ahead sila sa mga ginagawa ng mga kanilang entrepreneurs, no? Lalo na ang isang mga wild idea ni Elon Musk is to send 1 million people to Mars
by 50 years No, from commercial now. No? flight So, to space, di ba? Yes, and also yung AI. AI has been, some people are already worried that AI may overtake the thinking and actions of the human beings. No? So, importante ang governance dyan. Kailangan talaga may maayos yung regulasyon, yung rules and regulations para ma-manage at ma-control yung idea at sana hindi naman yung, including yung greed ng mga entrepreneurs. No? Dapat matuto rin silang mag-regulate ng maayos at i-equalize yung wealth ng mga sobrang yaman. Sobrang yaman na to. Halos makakabili na ng isang bansa talaga. So, yes, governance is really hindi lang siguro government, no? Pati yung religious organization para na may spirituality niya ay ma-inspire pa rin siya, no? Mahirap yung isang individual na feeling niya Diyos siya, no? Sana naman hindi. Given that kaibigan namin ni Miss Patty Elon Musk. Pero in any case, Professor, na sabihin nga natin na merong pwedeng gawin, sabi mo nga kasi nasa governance pa rin eh. Ano yung mga pwedeng gawin ng gobyerno para, sabi nga, hindi naman i-regulate, pero ano yung pwedeng gawin para maiwasan na, sabi mo nga, yung greed at saka yung pagsasamantala? Yes, Ms. Weng, no? Kailangan may maayos na sistema and forward-looking lagi ang governance ng Amerika, no? Para talaga ma-limit, ma-manage yung risk na ma-emanate dahil bago itong mga ideas na to eh. Bago yung idea ng SpaceX, bago yung idea na papunta sa Mars, bago yung idea ng AI. So, hindi handa ang karamihan ng gobyerno, lalo na tayo, mga developing countries. Ang Pilipinas ay nahuhuli sa AI. Ang mga kapitbahay natin ay natututo na. Hindi lang natututo, sila pa mismo ang gumagawa ng sarili nila. Tayo halos nagsisimula pa lang. Hanggang ngayon, nasa drawing board. Pag hindi tayo nakiisa, maiiwanan tayo. No? So, very important ang role ng gobyerno to really regulate, manage the risk, educate also the public, no? Para naman yung mga ganitong mga individual na may mga magagandang idea naman ay hindi mapapapunta sa at the end of the day masamang adikay. Pero Professor, no, ito nga chinek ko lang. Elon Musk is only 54 years old, napakabata. Ang aking katanungan is I don't know, no, kasi siya yung kumbaga siya yung poster boy, no, siya yung pinakamayaman. So yung mukha niya. Pero itong mga ideas, I'm sure no, he has a wealth of consultants, di ba? Mga tao niya na talagang nagtitipon-tipon para na pag-uusapan ito, sabi mo nga he's treading new waters di ba? AI is new. SpaceX, di ba? Flying to space is also new for the common na tao. Pero kung sakali ito ho ba, yung succession rate ba niya, yung successor niya pala, magkakaroon kaya yon ng diferensya kung dumating po yung panahon na tumanda siya or may mangyari sa kanya, mag-retire? Paano kaya po yun? Paano niya ma-maintain? Kasi syempre yung pressure, no, to keep all those companies going, to keep it successful. Syempre, gusto mo, ikaw lang yung trillionaire. Ayaw mo na may kasama ka. Di ba? Yan ang parang mo talaga, trophy mo. Paano po yun? The pressure to keep up that image, to keep that image. Yes. Lahat naman mga companies halos lahat na companies na nasa developed countries may succession na niyan program, no? Lalo na yung isang listed company na katulad ng SpaceX, no? So hindi lang si Elon Musk ang shareholder, madami yan. So if ever may mangyari sa kanya, the corporate board or the board of directors will decide what is best for SpaceX. We've seen this in Apple when yung namatay si Steve Jobs, yes, yung isang kaibigan naman ni Weng, no, na namatay. So gumanda pa rin naman, no, ang Apple, maganda pa rin. And they continue to be proactive in electing their executives and also choosing their suppliers and yung mga engineers. So I have no concern kung
yung in terms of succession. Oo. At 54, halos kasing edad lang naman natin si Oo. si Elon Musk. So we have 50 years to go. 50 years ago. So, Professor, sa tingin mo ba, na ito, he's setting the stage. Kumbaga, magiging trendsetter siya, no? Trendsetter. Oo. Sa tingin mo ba, in the couple of years, next year, baka may susunod, May na? susunod. Meron na bang mga in the running? Kumbaga, meron na bang mga, dyan, Next in line next na. in line na pwedeng sumama Sumunod na rin, sa yapak sumunod sa niya. kanyang yapak? Yes, Miss Pat, Miss Wen, no? Marami nang gusto maging Elon Musk, no? Even before siya mag-trillionaire. Yan ang kagandahan sa isang talagang maayos na ekonomiya, no, na bansa, lalo na maganda ang governance. Talagang madami na gusto makipag-grace sa kanya, no, na maging trillionaire rin. Nakikita rin naman natin yung mga may-ari ng Amazon at dyan pa rin talagang yung Apple, mga kandidato pa rin yan. Ang dami nilang idea. So, most engineers and entrepreneurs are really trying to be Elon Musk. Ang importante lang dito ay sana talaga ma-inspire yung mga innovators, no, sa buong mundo. No, mas lalo na sa Amerika, nakita natin na-inspire sila. Sana dito rin sa Pilipinas, napaka-importante na mas madami tayong engineers kaysa sa lawyers. No? I'm sorry, with due respect to the lawyers. But alam mo, kasi yan ang sinasabi rin ng mga narinig natin na mga presidente, no, na mga developed na bansa. No? Na ang pinagmamalaki na mas madami silang engineers kaysa lawyers. Madaming nagde-develop na manufacturing na mga planta, no? Pero yung engineer na maayos, hindi yung engineer na galing DPWH. No? Yung engineer talaga na maayos. I like what you said nga, dapat more engineers than lawyers. Pero importante pa rin ang regulation dahil kailangan may sistema. Maayos ang sistema ng gobyerno. Pero Prof, yung mga mahuhusay natin, hindi dito nagwo-work eh. Actually, sa mga malalaking kumpanya sa abroad at sabi nga, di ba, iba, nasa yung iba. Yung dun sila, napupunta imbis na dito sa atin because of the opportunity na wala naman dito sa atin. Tama po, yun nga po nakakalungkot. Mukha talaga may failure of governance, no, during the past few years. Hindi na-inspire ang ating mga kabataan. Gusto pa rin nila na umalis. No? Kaya nga mas nakakalungkot po yung nangyayari ngayon. Lumalaki yung political risk dahil dito sa so-called corruption issues na ito. Mas nakapokus sa politika rather than sa ekonomiya, na nakapokus sa pansarili rather than talaga sa bayan. No? Kailangan talaga ma-change yung mindset. Even though na may mga Elon Musk na makakapag-inspire sa ating mga kabataan, sa ating mga kababayan, kung ang governance ay hindi maganda, ay talaga maapektuhan ang ating pag-unlad. At of course, yung future ng ating mga kabataan. Pero meron ba tayong entrepreneurs dito sa atin na pwedeng maging trillionaire din like Elon Musk? Basta baski na pesos muna. Pesos. Parang ang hirap Well, ng this one is tingin natin, basta bigyan lang tayo ng tamang resource, kaya ng kababayan natin. Unfortunately, yun lang. Mas madaming problema binibigay sa atin kaysa sa makapag-focus ang ating mga kabataan at mga entrepreneurs. Sana mabago po ito. No? Kaya nga very important po, sana masaisip ulit ng ating mga public servants na ang mission natin sa buhay is to make this generation a better one. No? Para mas makaproduce tayo ng madaming Elon Musk. Para hindi na po umalis ang ating mga kababayan dito sa ating bansa. No? Madami pa rin talagang sakit ang ating bansa kahit na medyo umuusad ng ating ekonomiya sa tulong ho ng OFW, sa tulong ng business processing offices, no, businesses, no, and also government spending. Pero pag tanggalin niyo yan, lalo tayong maiiwan sa ating sa ASEAN region. Professor, ito, kwentuhan lang tayo. Kasi si Elon Musk, kilala nga siya sa negosyo. Pero on a personal level, I'm sure you read a lot about him. Marami nagsasabi medyo eccentric, di ba? Medyo nga siya, iba-iba yung nanay ng kanyang mga anak, pati yung mga ibang anak nga niya yata, ay parang kinahihiya siya na siya sa kanya. Ano yung pagkaalam mo, base sa mga nababasa mo or naririnig mo, tungkol po kay Elon Musk?
Magkwentuhan lang tayo kasi lagi natin nababasa, ang galing na negosyante, BFF ni Donald Trump dati. Ngayon ulit, siguro magkaibigan ulit sila. Pero on a personal level, what do you know about him? Well, tama po, no? Agree ako, no? Eccentric talaga. We rate him as a genius. Talagang magaling na mag-isip. Hindi lang magaling, malikot mag-isip. Pero ang talagang napapansin po natin, meron siyang speed and courage. Speed na magdesisyon ng maayos at mabilis, no? At courage na talaga may lakas na loob, no? Not to take risk. So eventually, lahat po ito talaga nagbunga in favor of him na manage niya yung risk. Yan po ang kaibahan niya sa mga ibang entrepreneurs. Yung ibang entrepreneurs po ay nasa drawing board lang lagi. No? At natatagalan maghanap ng kapital. Siya po, talagang utang siya ng utang dahil ang idea niya, ang alam niya, it will work. And it happened. No? So speed and courage really help him in making tough decisions and overcoming them. So yung if we're going to trace his how he started, nakikita na talagang na siya talaga, negosyante na talaga siya. Kumbaga nakita na siya ng potensyal noon pa man. Tama po. Noon pa ho, yung aggressiveness niya talaga sa mga venture capitalists ay na-impress naman po. Kaya tumaya rin talaga sila. No? At ngayon po, lumaki na rin talaga. Yun po ang kagandahan kay Elon Musk. Di lang siya magaling mag-isip. Siya, Professor? Naputol? He's a trillionaire now in terms of dollars. He's the best salesman in the world. No? Pero siyempre po, yung mga ganyan tao, kailangan din po ay medyo maging aware tayo na minsan nag-iisip rin niya na kala niya siya na rin ang Diyos. No? So, kailangan talaga dyan papasok ang governance. And dyan din papasok ang ating yung mga kanyang stakeholders na kasama na sa SpaceX. Yun nga nababasa ko ito yung about Elon Musk. Medyo eccentric, pero you cannot deny nga. Sabi nga ni Professor speed and courage. Tapos of course it helps na gwapo rin siya. Nasa kanya na lahat, di ba? May itsura, tapos mayaman pa, matalino pa. Parang siya lang atang nakasalo lahat ng mga biyaya. Maraming salamat po, Professor Astro. Very interesting po ang ating naging usapan. At sana nga po, dumagdag pa ang mga mayayaman, lalo na dito po sa ating bansa. Dahil talagang, parang dapang-dapa na ang ating bayan. Maraming salamat po muli, Professor Astro. Thank you po. Miss Pat, Miss Wen, maraming salamat din po. Ipaalala ko lang sa inyo, may asawa na si Elon Musk. So, Pang-ilan na yun? Pang-ilan na? Mag-speed and courage sa kanya. Pero pang-ilan ng asawa niya yun? And also sa ating mga kababayan, sana po ma-inspire sila kay Elon Musk. Correct. No? Na maging maayos rin po. Reach for the stars. Yun po lagi dapat ang kanilang ang tingin. Pero alalahanin pa rin po nila to keep their feet on the ground and alalahanin po natin ang mga ating magkabayan. Salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay, Thank you po. Professor Astro Del Castillo, ang ating economist and financial advisor. At ang oras, alas 9:20 na po ng umaga. Kamakailan niyanig po ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na nagdulot po ng matinding epekto at pagkawala ng buhay. Kung may babala o alerto ilang segundo bago dumating ang malakas na lindol, mula 5 hanggang 60 seconds, maaari itong magbigay ng pagkakataon para makapaghanda at makaiwas sa pinsala. Ano nga ba ang app na nakakapagbigay ng ganitong babala? Alamin po natin, panoorin po natin ito. Sa isang bansa na nasa Pacific Ring of Fire, bawat minuto mahalaga. A few seconds can mean the difference between panic and preparedness, between danger and safety. Ika nga, earthquake strike without warning. Pero ngayon, may extra power na tayo sa mga bulsa natin. Dahil ang ating mga Android smartphones may built-in earthquake alerts system. Kaya tayong bigyan ng babala at i-alerto ng 5 to 60 seconds bago pa man dumating ang pagyanig. Panalo, di ba? Bago mo pa maramdaman ang lindol, may warning na. Pero, paano nga ba gumagana ang Android Earthquake Alert System? Paano i-activate? At gaano ka-accurate? Gumagana ang sistemang ito sa pamamagitan ng pag-detect ng P-waves.
o yung pinakaunang paggalaw ng lupa. Gamit ang accelerometer ng libo-libong Android phone sa paligid. Ang P-waves ang mabilis na alon na nauuna bago dumating ang mas mabagal pero mas mapaminsalang S-waves na kadalasang nagdudulot ng matinding pinsala. Napatunayang epektibo ito, lalo na nitong mga huling lindol na tumama sa Cebu at Davao, kung saan maraming gumagamit ng Android ang nakatanggap ng alerto bago pa naramdaman ang pagyanig. Napakadali lang pagganahin ito sa cellphone. Open settings, go to safety and emergency, tap earthquake alerts, turn on. Siguraduhin din na ang lokasyon at ang data o Wi-Fi ay nakabukas. Pero paalala pa rin na warning does not replace preparedness. When an alert sounds, act fast. Drop, cover, hold. Hindi natin kayang pigilan ang lindol, pero kaya nating paghandaan. Now, turn on your earthquake alerts. Spread the word, because seconds save lives. Oras, alas 9:22 na po ng umaga. Yan yung app na yan. Sa aming pagbabalik, makakausap na po natin si Dr. Teresito Bacolcol mula po sa FIVOX sa pagbabalik po ng ASPM. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. ASPN. Oras, alas 9:25 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Director Teresito Bacolcol mula po sa FIVOX. Magandang umaga po, Director Bacolcol. Welcome back po sa ASPN. Yes, ma'am. Magandang umaga rin po sa inyo. Nako, ito po, Director Bacolcol, kasi nga, dun sa nangyaring lindol po sa Sarangani last Monday, June 8 po, marami na po mga aftershocks at isa po to sa mga binalita po namin sa Mindanao po, nagkaroon po ng coastal uplift sa Sarangani. This is a new word, na buzzword na I'm sure baka maging popular na because of what happened last Monday. Ano po ang coastal uplift? What does that mean po? Ang coastal uplift is the upward movement of a portion ng coastline natin or seafloor produced as a result of a strong earthquake. Ito yung nangyari ng June 8, mag-celebrate 8. Sa kaso ito, may mga formerly na nakalubog na areas tulad ng coral reefs at reef floods na naging exposed pagkatapos ng lindol. So this is not the first time actually na nangyari ito. It also happened noong 2013, Bohol earthquake. So, yung mahalaga rin maintindihan nating mga kababayan na ganitong proseso ay bahagi yan ng long-term geological evolution ng Pilipinas. So, kung napapansin natin, yung marami sa ating mga bundok ay may mga limestones. Yung mga limestones galing po yan sa dagat. So, paano sila naging bundok? So, through repeated process, thousands of times, such as what happened last week. So, yung last week, 2 meters yung uplift. So if you keep on repeating that thousands of times, siyempre magiging bundok yan. So that's part of the natural process ng ating kapuluan. Pero, Director, yun po bang, yung pag-expose na yan ng seabed, babalik pa po ba siya o talagang aangat na lang siya ng aangat? Ay, one time palangat lang po yan. Pero kung if you have another earthquake na malakas, aangat na naman. Pero ngayon, tapos na yung angat niya kasi it only happened during the earthquake, during the main shock. So, umangat siya ng 2 meters. And then if you have another earthquake, say 100 years from now, the same event, mag 7.8, tapos pwede na siyang umangat na naman. So again, this part of the continuous tectonic process na humuhubog ng ating kapuluan. So, Director, ito po, itong sinasabi natin coastal uplift na eventually nagiging bundok, how does that affect our the ocean, di ba? Yung ating marine life, nadi-displace ba yung ating mga isda? Paano po nakaka-apekto po itong ocean uplift na ito? Hindi naman na-displace yung mga isda kasi yung isda pupunta lang din naman yan sa may tubig, may dagat. Ang malaking pagbabago sa shoreline ay maaaring makaka-apekto sa ating mga pantalan, fish landing areas, tourism facilities at iba pang infrastructure na nakadepende sa
former location ng ating baybayin. So, may mga lugar na maring mas mababaw na ngayon. Kaya mas mahirap ng daong ng mga Medyo Ako, Director. nawawala yung linya ni Director. bangka. But on the positive side, nag-gain naman tayo ng beachfront. Okay. nagkita. Oo. Pero Hello, paano po? ma'am? Yes, Opo. we can hear you. Opo, Pero opo. paano, Director, yung mga na-expose na coral reef po? Well, kung na-expose yung mga coral reefs, mamamatay talaga yan kasi dapat may tubig yan. So, kailangan sigurong tingnan ng ating Department of DNR, BIFAR at mga concerned LGUs upang matukoy ang epekto nito sa marine habitats at coastal livelihoods. Oo. So Director, would you be able to give us an assessment na of the damage that this earthquake brought dito po sa Sarangani, sa mga katubigan po sa Sarangani? Pakiulit, ma'am, medyo nagiging Oo. tricky. I was just going to ask if you're able to give us an assessment of the damage that this the earthquake that happened last Monday dun po sa Sarangani. Medyo yung nangyari kasi na Lindol is intensity 8 yung pinakamalakas natin na intensity na record. So the intensity 8 is considered as very destructive. Okay. So yun yung kaya nakita natin yung mga ibang buildings na collapse, may mga bahay, nagkaroon ng tsunami. Umabot ng yung iba umabot ng 2 meter tsunami wave heights. Which is, but if you compare this to the earthquake that happened in 1976, hindi naman masyadong destructive to kasi at the time, on the same trench, Cotabato Trench, nagkaroon ng magnitude 8.1 na event. So, nagkaroon ng tsunami and 8,000 people died. So, in a way, This is not kahit as bad. paano, this is not the same as the, maraming casualties, but then still, marami pa rin tayong 61, no? Reported dead. Opo. so ayan, again, it's very destructive. 7.8 is already considered as a major earthquake. Director, sa ngayon po, gaano kalakas yung mga nararamdaman na aftershocks? Humuhupa na po ba o patuloy pa din na may mga malalakas na na pagyanig na nararanasan? Yung aftershocks na pinakamalakas na record natin is 6.4. It happened on June 8, on the same day ng main shock. A few hours after the main shock, meron tayo 6.4. Tapos yung nakita natin na aftershocks, medyo, again, kumukonti naman, although kahapon medyo dumami na naman. But since the very beginning, until until June 8 to June 13, kumukonti, naging 750 na lang. We started at 1,083. Kahapon nagiging 593 na lamang, although between kahapon and kanina, umabot na naman ito ng 825. But ang in-expect naman talaga natin, yung overall trend niya is downwards. Say, yung first day natin is 1,083. On the 10th day, we would expect this to be around 100 na lang, 100 to 200. So, waway pa lang tayo. So, basically, ganun yung decay ng mga aftershocks natin. Director, ito I was away kasi when this happened. I'm just curious lang po, kung yung nangyari sa Sarangani, was it something na was expected, inevitable? Kasi dito, di ba, talaga ilang taon na natin hinahanda the big one. Kasi yun na nga, yung Metro Manila, lalo yung Marikina, yung fault line nga daw, yung West or whatever. Sa Sarangani rin ho ba, meron rin ho silang bang fault line na talagang pwede po magdulot ng, well, nangyari na nga, no? Was it something na expected or it wasn't expected at all? Inevitable yun. Cotabato Trench is very much active. We know that. In fact, again, as I mentioned, meron tayong magnitude 8.1 noong 1976, which is 50 years ago. And yung capability naman ng maximum credible earthquake na pwedeng i-generate ng Cotabato Trench is magnitude 8.1. So, and then every now and then may mga paglindol din dito. So, say for instance, early this year, meron tayong earthquake swarm. Yung mga maliliit na lindol pero kumpul-kumpul. Not on the same segment, but which is around 180 kilometers away.
So, nung 2023, meron tayong magnitude 6.8. Oo. So, close to the epicenter nung June 8. So, every now and then, meron tayong mga paglindol. So, in-expect talaga natin na ganitong mga active trenches Kalakas. natin. Oo. Cotabato Trench pala yun. Okay. Opo. Director, ito bang naging paggalaw ng Cotabato Trench, somehow, possible ba na makaapekto siya dun sa iba pa na mga na fault line na sabi nga konektado dito? Hindi naman. We have other trenches. Magkakalayo naman sila. So, I don't think independent naman yung mga trenches na sa bawat isa. Oo. So, Director, ito pong nangyari last Monday po no sa Sarangani. Yun ang nakakatakot kasi yung earthquake hindi talaga nape-predict eh. So talagang dapat lang laging handa po tayo. Meron ba ko kayong paalala na gustong sabihin before po we let you go, Director? Okay, so paalala sa mga kababayan, kapag may malakas na aftershock, they do the duck over and hold. Kapag may napansin sila ng mga visible damage sa kanilang mga bahay, pag muna sila pumasok, kasi kung hindi man ito nasira during the main shock, baka masira ito during a strong aftershock. So, ang gagawin nila, konsulta muna sila sa kanilang municipal or city engineers and seek for their advice. Okay. Sige po. Maraming salamat po, Director Bacolcol, at maraming salamat rin po sa inyong serbisyo po para sa ating bayan. At sana nga po hindi na po madagdagan ang ating mga paglindol na ganito. Oo. Thank you very much po, Director Bacolcol. Maraming salamat din po. Ayan po si Director Teresito Bacolcol mula po sa FIVOX. At ang oras, alas 9:35 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabalita. Naaresto po ang isang lalaking itunuturong responsable sa pagnanakaw ng mahigit 8 milyong pisong halaga ng mga alahas sa isang bahay po sa Dasmariñas Village sa Makati. Kinilala po ang suspect na si Odi Ibona Jr. Natukoy siya gamit po ang mga CCTV footage at pahayag ng mga testigo. Ayon po sa Makati Police, nangyari po ang pagnanakaw sa bahay ni Bianca Zobel at Daniel Tuason sa pagitan po ng alas 3 at alas 4 ng madaling araw noong June 4. Si Zobel ay anak po ng bilyonaryong si Inigo Zobel, habang si Tuason naman po ay pamangkin ni dating First Gentleman Jose Miguel Arroyo. Ayon po sa mga ulat, natangay ng magnanakaw ang mahigit 8 milyong pisong halaga ng mga mamahaling relo, alahas at iba pang mga luxury item. Kabilang po sa mga natangay ang 2 Patek Philippe watch na may halagang tig-3 milyong piso. Inihanda na po ng PNP ang kasong robbery laban sa suspect habang inimbestigan din ng posibleng kapabayaan ng security provider ng subdivision. Mahirap yun kasi, di ba yun Secured, nga. oo, gated village yun. Gated village, paano nakapasok? At saka parang siya lang silang tinarget. Oo. Bakit yung bahay na yung particular? Di ba? Parang ang sakit doon, may kapitbahay ka naman sa kaliwa at kanan, bakit ikaw? Ikaw baka sinurveillance yun. Sinurveillance or siguro may nakitang bukas na pintuan or bintana, doon nakalusot. Inaaral din kasi ng mga magnanakaw yan eh. Oo, di ba? Nagpapanggap na mga basurero, o kaya ay Minaman-man. nagtitinda. Correct, oo. Yung mga nagtitinda ng balot, minsan mahirap eh. Hindi, Oo. Kasi akala mo nagtitinda pero nagtitingin-tingin pala yung mga bukas na bahay. Oo. Anyway, si Jordan Clarkson po, naging kauna-unahang Philippine-American na naging NBA champion. Nakuha ni Clarkson ang naturang karangalan matapos manalo ng New York Knicks laban sa San Antonio Spurs sa 2026 NBA Finals. Tinapos sa Knicks ang mahigit 5 dekadang paghihintay 53 years to be exact. para sa kanilang unang kampyonato mula pa noong 1973. Sa panayam kay Clarkson, inamin niyang hindi pa rin niya lubos na maipaliwanag ang bigat ng kanyang nararamdaman. Bakit mabigat? Dapat masaya, di ba? Nakapag-ambag si Clarkson ng average na 3.4 points at 1.4 rebounds sa loob ng 1.7 minutes sa kabuang 5 laro. Pinakamatingkad sa kanyang naging performance ang Game 3 sa Madison Square Garden. Sa harap ng home crowd, nakapagtala siya ng 10 points mula
sa 4 of 7 shooting, 3 rebounds, 1 steal at 1 block sa loob lamang ng 13 minutes na paglalaro. Itinuturing si Clarkson na isang inspirasyon para sa mga atletang Filipino at Filipino-American sa buong mundo. Naalala ko yung pangalan niya naglaro yan sa PBA, Naglaro yan. di ba? Oo, tsaka sa Gilas. Sa Gilas. Nako, talaga ako, ano ka ba? Basketball fan ka ba? Nung bata ako, nung panahon ng Toyota Crispa. Toyota at saka- Crispa. Ako Toyota Crispa, Ateneo Lasal sa UAP, tapos dito nga sa NBA, only because my children were so invested. Kaya pati ako, napanood ng Di Oras, nag-cheer din ako, lalo na daughter ko, talagang Knicks fan talaga siya. Kasi nung bata ako, yung Batman and Robin pa ni Jaworski at saka ni Arnaiz. Arnaiz. Habang yung anak ko naman, malungkot kasi yung OKC hindi nakapasok sa Western Finals. Ang San Antonio Spurs ang nanalo. So, ayun, nako, mga basketball fans talaga kami. Sa iba pang balita, nanawagan na po ang DENSA, ang DNR, ano ba ito? Nanawagan na po ang DNR sa publiko na magtulungan sa pagtitipid po ng tubig dahil sa inaasahang pagbanta ng El Nino na maaaring magdulot po ng mas mahabang tagtuyot. Ayon po sa DNR, layunin po ng hakbang na ito na maprotektahan ang supply ng inuming tubig, pati na rin po ang pangangailangan ng mga ospital at iba pang mahalagang serbisyo habang inaayos ng mga water utilities ang mga sistema at nagkakaroon po ng mga relief measures sa mga apektadong lugar. Ilan sa mga simpleng paraan na hinikayat ng ahensya ay ang mas maikling panliligo, pagsasara ng gripo habang nagsisipilyo, agarang pag-aayos ng tagas sa tubo, at muling paggamit ng tubig kung maaari. I-recycle. I-recycle, oo. Di ba? Yung mga pinaghugasa, yung mga pinagliguan, ipunin mo yon. Yan Parang ang hirap naman. Hindi, di ba? Sino yung nagsabi? Tumatayo daw siya sa malaking Sa balde batsa. batsa. Tapos, yung imbis na shower, dapat yung buhos, tabo, Oo. para masasalo mo yung tubig. O, pinaiiwas din po ang mga gawaing hindi mahalaga tulad po ng paglalaban ng sasakyan. Paglalaba, paghuhugas ng sasakyan, pagwawalis gamit ang hose, at pagre-refill. Katamaran naman yung pag-uwalis host. Oh, di ba yung ginagamit yung water, yung spray? Oo. Oh, pagwalis gamit ang hose at pagre-refill ng private pools kung hindi kailangan. Ayon rin po sa DNR, uunahin ang supply ng tubig para sa inumin, kalinisan at mga medical facility. Maglalabas din po ang pamahalaan ng regular updates tungkol po sa level ng mga reservoir at sitwasyon ng supply ng tubig. Sa kabuuan, hinihikayat ng ahensya ang publiko na makiisa sa pagtitipid ng tubig para maiwasan ang kakulangan at mapanatili ang supply sa mga susunod na buwan. Every year na lang. Di ba? Yan ang Problema paalala natin natin. yan. Oh, kasi ilang taon na tayong El Nino, ang init, di ba? Tapos yun nga, kulang tayo sa ulan. Tapos, yun na nga, syempre, dahil kulang sa ulan, mas maraming nagbubukas talaga ng gripo para maligo, di ba? Like twice Guilty a ako day. dun eh. Ako Dun sa rin. igsian yung panahon ng paliligo. Ligo? Oh. What do you mean? Ilang minutes ka na lang? Kasi, hindi, nag-enjoy kasi ako kapag naliligo eh. Kaya minsan hindi ko napapansin 30 minutes na pala ako naliligo. Hindi ka pa ba nagkakaroon ng parang prune na yon? Hindi naman. Di ba yung pag Hindi, masyado ka na sa na, tubig, diba? Parang yung mga namamanid daliri na mo. siya, Oo. Okay. Hindi naman. Pero talagang kailangan natin magtipid sa tubig. Kasi kung umulan man ng malakas, hindi naman dun sa mga dam pumupunta Oo, yung tubig. correct. Yung Oo, minsan tubig lihis. ulan. No, oo. At nagbabaha, pero hindi din dun sa mga lugar na talagang Kailangan ng tubig. Anyway, iniimbestigahan naman po ng Department of Environment and Natural Resources. Yung binabanggit ko sa iyo, Ms. Pat, yung Oo. earthballing activities sa bahagi po ng Ross Boulevard kasunod ng lumabas na online video na nagpakita ng questionabling pamamaraan para alisin ang mga puno sa lugar. Sa Facebook video ni Tay Mesario, marami pong manggagawa ang nakitang nagpuputol ng puno Hala. mula sa ugat nito sa bahagi ng Ross Boulevard bilang bahagi ng konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o SALEX para i-connect ang Skyway sa Rojas Boulevard. Ang earthballing ay isang pamamaraan po yan para sa relokasyon ng puno kung saan maingat itong hinuhukay mula sa root system at pagpapanatiling intact. Yung paligid niya, dapat may lupa pa rin sa paligid niya. Pero sa video, makikita ang mga manggagawa na pinuputol ang puno
maging ang ugat nito na isang pagpatay sa puno. Samantala, sinabi ng DNR na iniimbestiga na nga po ang contractors na sangkot sa nasabing earthballing activities, partikular sa pamamaraan nila na labag sa environmental protocols, gayon din ang kondisyon ng kanilang permits. Nanawagan din ng DNR sa lahat ng project proponents na istriktong sundin ang environmental rules, kumuha ng kaukulang clearance at umugnay sa kagawaran bago magsagawa ng anumang aktibidad na kinasasangkutan ng mga puno. Ayun. Sino kayo nag-utos? Nung tinatanong nung vlogger, kasi nakita niya medyo advocate din kasi siya ng environmental advocate din siya. So tinanong niya sinong contractor, ayaw naman magsalita. Salita. Yung isa ang nagsabi, yung contractor nung project. Kaso walang supervision ng DNR, wala man lang representative ang LGUs. Anong klaseng puno yun? Malalaki siya. Malalaki, sayang, no? Meron pa nga mga nara na Miss Oy. Pat, along dun sa Quirino. Actually, una nangyari yan sa Quirino. Tapos, Avenue, sa Quirino Avenue. Tapos ngayon, Rojas Boulevard, Boulevard na yung area. na. Oo. Dun sa Quirino, may mga nagreklamo na nga din dahil nga dun sa pinuputol yung puno. So, pinatigil ng DANR. Tapos ngayon, meron na naman pala silang activity Tinuloy na pa rin. ginawa. Tinuloy pa rin. Alam mo, ang hirap talaga. It takes how many years, diba, for it to grow the tall? Baka 50 years at the very least. So, kailangan i-handle yan talaga ng mabuti. Dapat talaga merong supervision yan. Diba? Okay, sa ating showbiz pasil, ang habang kanyang asawa ni si Erwan Heussaff, may bagong asawa ni Ann entry. Aba, ano yun? Usap-usapan ngayon si Ann Curtis matapos niyang humingi ng tulong sa social media kung saan maaring maayos na maitapon o mai-recycle ang kanyang mga lumang gadgets. Ayon po sa actress at TV host, naiipon na sa kanilang bahay ang mga lumang cellphone, charger, cable at iba pang electronic devices na hindi na ginagamit. Sa halip na basta itapon, nais niyang matiyak na mapupunta ang mga ito sa tamang recycling facility upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Marami namang netizens ang agad na nagbigay ng mga rekomendasyon kung saan maaring dalhin ang naturang electronic waste. Samantala, aliw na aliw naman ang mga netizens sa panibagong asawa ni Ann movement ng mister niyang si Erwan Heussaff. Sa ibinahaging video ni Erwan habang nasa Laguna, muli siyang nakilala ng mga tao, hindi sa kanyang pangalan, kundi bilang asawa ni Ann. Naku, buti hindi secure si Erwan. No? May mga lalaki, ayaw nilang tinatawag nilang asawa ni Kaweng, di ba? Gusto nila, may sarili silang pangalan. Hindi na bago kay Erwan ang bansag na asawa ni Ann. At sa katunayan ay madalas niya itong gawing biro sa kanyang mga content. Marami ring netizens ang pumuri sa kanya dahil sa pagiging simple, magalang at malapit sa mga ordinaryong Pilipino. Yung mga ganyan, wala silang insecurity, di ba? Kumbaga, sige, tawagin niyo akong asawa ni Ann. Asawa ko naman talaga. Wala lang. Tsaka yung iba kasi nahirapang i-pronounce yung pangalan niya. Erwan Heussaff. Kaya, asawa ni Ann. Asawa ni Ann. Okay, at ang oras, alas 9:46 na po ng umaga. Kaweng, anong paborito mong pasyalan sa Pangasinan? Pangasinan. Siyempre nagpupunta? yung Thousand bihira ako Islands? mapunta doon 100 Islands. Thousand Islands. Dami na. Kasi nagkaroon na ng earthquake baka Nadagdagan na no? 100 Islands 100 pala. Islands dyan. Oo. Ano pa? At saka yung yung Puto Kalasyaw. Ayun. At yung Tupig. Tupig. Ako mas gusto ko yung yung Puto Kalasyaw. Yung tupig hindi ko masyadong type Kasi more on Parang nasusunog sunog kasi yung dahon ng saging. Siyempre gusto ko dyan yung dagupan bangus. Ay, oo. Diba? Naku, sarap ng bangus nila. Lalo na yung matatabang bangus na yung mga belly. Sabi kapag ka daw bumibili ng bangus, pag yung buntot or putol yung isa, parang yun daw yung, hindi ko lang alam kung totoo yun yun daw yung dagupan. Ganun ba yun? Bakit? Hindi ko alam. Bakit putol yung Kasi buntot? sabi lang, parang Sabi sabi nila? lang. Basta may mga sabi lang no? Okay, ito. Bukod sa paboritong pasyalan ng Pangasinan dahil po nga sa 100 Islands, may isang produkto rin po na ipinagmamalaki ang lugar na sinimulan at ginagawa na raw 100 years back. At ito pa, dyan din daw kinuha ang pangalang Pangasinan. O, paano yan? At alamin po natin kung saan pinanggalingan yan. Panoorin po natin ito. Panag-asinan o lugar na pinagmulan ng asin.
Diyan kinuha ang pangalan ng isang tourist destination sa Pilipinas na ngayon ay kilala bilang Pangasinan. Bago pa man dumating ang mga Kastila, umuunlad na ang baybayin ng Dasol, Bolinao, Anda at Alaminos sa matagal ng paggawa ng pinakamataas na kalidad ng asin sa bansa. Pinanatili ng mga Pangasinense ang solar salt farming na isang tradisyong nakasanayan na ng daan-daang taon. Sa kabila ng mayamang kasaysayan, humarap din ang industriya ng asin sa mga hamon tulad ng importasyon. Pero hindi naubusan ng diskarte ang mga Pangasinense. Dahil dito, isang produkto sa lugar ang nagbigay ng bagong pag-asa at ang bida, walang iba kundi ang asin. Ang solar salt o asin na natural na pinatutuyo mula sa tubig dagat at ang mga sobrang huli ng mangingisda tulad ng galunggong, dilis at terong ang dahilan kung bakit nag-boom ang industriya ng bagoong. Kapag napagsama-sama na ang mga sangkap tulad ng mga isda at asin, inilalagay ito sa malalaking tapayan o burnay at binuburo ng ilang buwan. Matapos maburo, ready nang ibenta ang produkto. Dahil dito, ang Lingayen na Kapitolyo ng Pangasinan ang namukod-tangi sa lahat dahil ang kakaibang lapot, linamnam at sarap ng kanilang bagoong manamon, certified paboritong sausawan ng mga Pinoy. Ayan, di ba? Ang sarap ng bagoong balayan eh. Ano yan, linalagay ko yung kamatis, Ay, oo. tapos lagyan mo ng konting onion leeks, tapos lagyan mo yung bagoong balayan. Yan ang salsa ko sa lechon kawali. Oh, Ang sarap. Deep fried pagka lechon yan naman kawali. yung mga steam na gulay, ang gusto ko naman dyan, yung nilalagyan siya ng kalamansi. Kalamansi. Yung okra. Yan ang ginagamit ko rin sa okra, di ba? Tapos yung talong, at saka yung talbos ng Talbos yung ng kangkong. O kaya yung mga kamote, di ba? kamote. Naku, May sarap ang sarap niyan. naman nun. Tapos mainit na mainit yung kanin mo, maski ng piniritong isda lang na malutong. Tapos yan ang sausawan Parang mo. walang diet kapag gano'n ang Hindi ako pagkain nagda-diet. mo eh. No Kaya such thing. nga. No such thing as diet. Walang diet. Oras! Alas 9:50 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa Information education. Oras! Alas 9:53 na po ng umaga. Miss Pat, meron tayong public service announcement. Nananawagan po ang mga kaanak ng nawawalang si Danilo Hilarion Bartolome Pascua na kung sino man po ang nakakita sa kanya ay pagbigay alam po sa kanyang pamilya. Si Pascua po, 67 taong gulang at may taas na 5'11". Huli siyang nakita kaninang alas 9 ng umaga. Ngayon lang? Baka kahapon. Sa isang supermarket sa Luzon Avenue, Quezon City. May suot siyang polo shirt na may red stripes at 6 na pocket short. Kung nakilala po ninyo siya, nasa picture po natin dyan sa screen, ang kanyang larawan, 179522. Nako, Danilo Hilarion Bartolome Pascua. Okay, 2 linggo na po na lang at masisilayan na po natin ang F4 members na sina Jerry Yan, Vic Chow, Vanessa Wu at si Ashin ng May Day para sa F Forever First World Tour sa Philippine Arena dito po sa darating na June 27. Uy, nabuhay na naman ang mga F4 fans. Oo, nako talagang Sayang wala na si Sunshine. Si Sunshine, kawawa naman, namatay na. At ang oras, alas 9:54 na po ng umaga. Bilang mga Pilipino, masipag po tayo, matiisin at inuuna natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan natin alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus, kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy at
iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras, alas 9:55 na po ng umaga. May update tayo, Miss Pat. Oh. Kakatawag lang sa atin, nakita na daw si Lolo Danilo. Ala, Uy, ano naku, nangyari galing kay naman, Lolo ano? Danilo? Siguro naligaw Baka, lang. naligaw. Baka naligaw lang si Lolo Danilo. Ay, nandiyan yung apo. Yung apo. Okay na. Ayun, At buti least naman. Buti nahanap na si Lolo. Mahirap. Mahirap. Naku, yung ating mga lolo, lola, alagaan po natin talaga. Kasi minsan talaga, nakakalimutan nila na Oo. matanda na sila eh. Tapos hindi nagsasabi. Ayaw pa na nagpapaalam yung mga yun. Oo. Gusto lang nila Gusto bumagala. nila, gala ng gala. Oo, nakakalimutan nila na may edad na po sila. At ang oras muli, alas 9:56 na po ng umaga. At bago kami magpaalam, happy birthday po kay John Gonzales. Isa! Aba! Ito, ang aming batikan na cameraman, kaya pala nagtatrabaho para overtime. Puting-puti na. Puting-puti na. Ilang taon na po kayo, Kadyo? 54. Uy, kaya ni Elon Musk. Oh, Elon Musk. O, ayan. Okay. Ayan. Happy birthday po sa lahat Happy ng mga birthday. nagbe-birthday. Sa nanay ko, especially. Uy, happy birthday po, Ma'am Julie. Ayan po. Okay. O, dito po sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ang paghahanap sa katotohanan. Kaya sa bawat isyong napapanahon, parte po kayo ng solusyon. At tandaan, ang buhay po ay hindi pa tagalan kung hindi pa sarapan. Kaya sulitin po natin. Tawanan lang po natin ang ating mga problema. Mag-food trip tayo ng masarap. Gumala at gumawa tayo ng masasayang alaala. At patuloy pa rin po tayong manalangin ng matindi. O, di ba? At susunod na po ang Kada Umaga Girls. At bukas ulit dito sa Ano sa palagay nyo? See you tomorrow!